magulo ang puso't isip mo. Tuliro ka, aborito ka sa dami ng problema at babayaran. Dinaramdam mong sakit, bunga ng karamdaman sa iyong katawan. Ang kailangan mo, hindi reliyon, ang kailangan mo ay kapayapaan. At si Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan. Pag nasa dilim ka, ang kailangan mo hindi reliyon, kundi ilaw. Si Jesus ang ilaw ng iyong buhay, ng iyong pamilya, ng iyong kinabukasan, at siya ang ilaw ng sanlibutan. Mahinang pumalakpak ang mga taga-Pampanga. Kaya maganda pong talagang dumadating ang totoong lingkod ng Diyos upang ang tinatanggap nyo hindi fake na himala, kundi totoong himala. Amen? Pag kailangan mo ng blessing, walang maitutulong ang reliyon mo. Ang kailangan mo ay provider. At si Jesus, ang iyong Jehovah Jireh, siya ang iyong dakilang provider. Pagka ikaw ay may problema, hindi mo alam kung anong gagawin ang kailangan mo ay karunungan, hindi reliyon. At si Jesus ang iyong karunungan. Hallelujah! May tao ba rito? Wala pa rito gustong sumigaw ng malakas. Wala pa rito gustong pumalakpak ng malakas. Malaya na ang Pampanga. Malaya na ang Pilipinas. Wala na tayo sa krisis sapagkat si Kristo ang nagpalaya sa atin sa maraming krisis. Siya ang Diyos ng ating buhay, ng ating pamilya, at ng buong Pilipinas at buong mundo. Hallelujah! Amen? Kung gusto mong pumasok sa langit, hindi mo kailangan ng reliyon. Wala itong may tutulong sa iyo. Ang kailangan mo ay tagapagligtas. Amen? Panginoong Diyos. At yan po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, kahit marami kang reliyon, magdagdag ka pa, bahala kayo. Pero hindi po kayo makakaalis sa krisis. Malibang maintindihan nyo ang katotohanan ito. Ang unahin natin ay Diyos. Nagaya po ng kwento, no, na talagang nangyari. Kagagaling ko lang po ng Hong Kong at tayo po yung nagturo ron. Marami pong gumaling na mga tao. Hindi nga ako nanalangin eh. Lumakad lang po ako sa gitna. Yung mga tao gumaling, na-isli, napuspos po ng Holy Spirit. Yung mga cancer, naglubugan. Yung mga sakit sa puso gumaling. Yung mga tengang bingi ay nakarinig. Marami pong himalang naganap. Eh, nagpapasalamat po yung ating mga kababayan sa Hong Kong dahil sila po yung nagtatrabaho sa bahay. Eh, may mga sakit at karamdaman, dumating pong lingkod ng Diyos, sila po'y pinagaling ng Diyos. At maya-maya po'y meron pong testimony portion, yun po'y patotoo ng kabutihan ng Diyos. Ang sabi po ng isang babae, sabi niya, nung ako'y nasa Pilipinas pa, ako'y nakakadalo ng ganitong gawain eh. Ang sabi niya. Kaya lang, dumating yung panahon na ako'y natigil. Hindi na ako nakakadalo. Ang sabi niya, nung hindi na ako nakakadalo, ang ibig po sabihin, hindi na nakakadalo, hindi na inuuna ang Diyos. No? Kasi pag hindi ka na dumadalo ng gawain, ang ibig sabihin, hindi mo na inuuna ang Diyos. Actually, pagdalo natin sa gawain, hindi dahil sa gawain, kundi dahil sa Diyos na gumagalaw sa gawain at naglagay ng gawain. Kasi hindi natin pwedeng ipakita ang ating commitment sa Diyos nang wala ka sa gawain. Kaya nga yung mga taga-Pampanga, yung mga taga-Bulacan, taga-Olonga po, yung mga taga-Las Piñas, yung mga taga-Laguna, yung mga taga-Bataan, yung mga taga-Tarlac, Nueva Ecija, yung mga Tagaytay, mga taga Lucena, Quezon. Pag may centralize tayo sa Astrodome, purihin ng Panginoon. Ngayon, sa Darina na. Eh, walang malayo, walang malapit sa mga anak ng apostol. Walang ulan, walang bagyo, walang nalilate sa trabaho, walang nalilate, reklamo nalilate sa school. Lahat ay nandoon. Bus-bus po yan. Eh, kasi nga nakakaintindi po tayo na hindi po pwedeng wala ka sa gawain na mahal mo ang Diyos. At hindi po pwedeng inuuna mo ang Diyos nang wala ka sa gawain. Amen? Ang pag-una mo sa Diyos ay pagdalo sa gawain sapagkat ang gawain tinakda ng Diyos. Amen? So, yun pong ibig sabihin, hindi na po siya nakakadalo sa gawain, hindi niya na inuuna ang Diyos. Inuuna niya siguro yung pag-a-apply sa Hong Kong, inuuna niya po yung paghahanap ng pera, inuuna niya po yung pagtatrabaho, inuuna niya po yung pamilya, no? At ito po nangyari, naghiwalay po silang mag-asawa. Eh, talagang buong ano eh. Hindi mo na inuuna ang Diyos, hindi magulo. Sino pa tutulong sa'yo? Amen? Saan ka pa kukuha ng lakas? Saan ka kukuha ng talino? Sino pa papatubay sa inyo? Sino pang gagabay? Wala na, hindi mo siya inuna eh. Mahal ka man niya, iniibig ka niya. Kaya lang, dahil hindi mo siya inuna,
mukhang ayaw mo sa kanya, hindi, malungkot siya, gusto mo niyang dumama, hindi niya magawa kasi hindi mo siya binigyan ng pagkakataon. Amen. Ang sabi niya ito, buti na lang, nung ako'y nakabalik ng Hong Kong, at ako'y nakapagtrabaho rito, nakaatin ako sa oras ng himala. At ako'y nakaatin sa oras ng himala, tuloy-tuloy na yung pagdalo ko. Ang sabi niya, ang nakakatawa rito, yung asawa kong humiwalay sa akin, nung ako'y nakabalik sa Panginoon at nakaatin sa oras ng himala, ay bumalik sa akin. Ngayon ang pumalakpak mga tao rito. Amen? Amen? Nakita niyo po yun? Nung inuna ang Diyos, yung asawang nawala, bumalik. Ang Diyos po yung nagbalik. Pag inuuna po natin ang Panginoon yung biyayang nawawala, ibabalik. Pag inuuna natin ang Diyos, yung kasaganaang nawawala, ibabalik. Pag inuuna natin ang Diyos, yung kalusugang nawawala, ibabalik. Pag inuuna natin ang Diyos, yung tagumpay na nawala, ibabalik. Pag inuuna natin ang Panginoon, yung benta sa negosyo nawala, ibabalik. Pag inuuna po natin ang Diyos, yung kapayapaang nawala sa pamilya, ibabalik. Pag inuuna po natin ang Diyos, yung liwanag na nawala sa atin ay ibabalik. Nung siya po'y bumalik sa Panginoon, yung asawa niyang nawala ay binalik ng Diyos. Hallelujah! Napakasimpleng truth. Amen? Kaya nga talagang gawin po ng United Nations, walang nangyari. At wala po talagang mangyari. Mahal ko po ang United Nations, mahal ko po ang European Union, mahal ko po ang Arab Confederation of Nations, mahal ko po ang mga politiko, mahal ko po ang reliyosong tao, mahal ko po ang ating mga kababayan, mahirap, mayaman, ita, tagabundok, lahat po ng tao ay mahal ko. Pero sinasabi ko po sa iyo, Pilipinas, buong mundo, hindi tayo mawawala sa krisis, malibang unahin natin ang Diyos. Dahil siya pong lumikhat lumalang sa atin. Kagaya ko po, meron ako isang asawa, 3 anak, isang manugang, 2 apo. Isipin po nyo, ako po yung tatay, ako yung lolo ng aking 2 apo. Amen? Isipin nyo po yun. Hindi mo kaisip yung aking mga anak at mga apo Hindi ako inuna, hindi ako pinansin. Walang panahon sa akin. May tao mo ba rito? Malungkot po ako, kayo rin gano'n. Ang malungkot pa po nito ito. Inuuna nila yung sarili nila, yung programa nila sa buhay, yung gusto nila. At maalala lang nila ako pag may problema sila. Ganito po maraming Pilipino at maraming nating kababayan. Naalala lang ang Diyos pag may problema. Amen? Nagiging maka-Diyos pag may problema. Pag wala na siyang problema, makareliyo na naman siya. May tao po ba rito? Makasarili na naman siya. Makamundo na naman siya. Yun po yung ugat ng problema. Kaya kahit Amerikano ka, Muslim ka, European ka, Asian ka, taga-Middle East ka, taga-Africa ka, Nigerian ka, pare-parehas lang buong mundo. Pag hindi natin inuna ang Diyos, hindi tayo mawawala sa krisis at maraming problema. Hello? Kayo po ba mga magulang, matutuwa kayo? Kayo nagpakahirap magtrabaho para sa inyong mga anak, nagpuyat po kayo, kayong mga nanay ang nagdala sa sinapupunan ng inyong mga anak, iba pa sa inyo, cesarean. Nang mailabas yung mga anak nyo at nagkaisip, alang panahon sa inyo, hindi kayo matutuwa. Naging makasarili. Ang ginawa para lang sa buhay niya. At naalala lang kayo pag hihingi ng pera, hindi kayo matutuwa. Amen? Ganito rin po ang Diyos. Ganito rin po ang Diyos. Ito po ang ugat ng krisis ng buong mundo. Yung hindi niya pag-una sa Diyos. Amen? Kaya napakagandang unahin natin ang Diyos Gaya po ng isang babae. Siya po'y galing ng Saudi Arabia. 17 taon po siyang nagtrabaho ron. Siya po'y nagkasakit. Wala naman pong problema magpa-hospital Walang problema magpa-check up Okay po yun Walang problema uminom ng gamot. Di po siya masama. Ang mga doktor po'y mabuting tao. Iniibig po natin, tumutulong sa atin, gumagawa ng parang para tayo po'y lumusog. Ang problema lang po'y ito di siya na nga po'y nagpa-doktor. Nagpa-hospital, uminom ng gamot. Siya po'y may cancer hindi po siya gumaling. At siya po'y tinaningan na po. Yung 17 taon pong pinagtrabahuan niya sa Saudi Arabia, naubos sa kakapagamot. Wala pong nangyari. Buti na lang po, nung nakalipas pong buwan, ako po'y pumunta po ng bayan po ng Bataan.